Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, employment rate o bilang ng mga may trabaho sa bansa tumaas. Pagdami ng may trabaho, bunga ng pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng trabaho ang bawat Pilipino. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pangungunahan ang paggulita sa Araw ng Kagitingan ngayong araw sa Mount Samat, Bataan. Tulong at kalusugan ng mga bakwit sa evacuation centers na apektado ng malakas na pagputok ng Bulkang Kanloon, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Maayos at ligtas sa biyahe para sa publiko ngayong Semana Santa, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Department of Transportation, inatasan ng Pangulo na paigtingin ang monitoring sa mga uuwi sa kani-kanilang probinsya. At First Lady Liza Marcos, pinangunahan ang Lab for All sa Teresa Rizal. Sa detalye ng mga balita, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggunita ng Araw ng Kagitingan sa Mount Samat National Shrine sa Bataan ngayong araw. Ginugunita sa araw na ito ang kabayanihan at sakripisyo ng mga sundalong Pilipino noong World War II at ang pagbabalik tanaw sa pagbagsak ng Bataan noong 1942, kung saan sumuko ang mga sundalong Pilipino at mga Amerikano sa mga Hapon. At kaugnay ng balitang yan, alamin natin ang mga programa at aktibidad ngayong araw dyan sa Mount Samat Shrine sa Bataan. Si Patrick De Jesus sa Balitang Pambansa Live. Naomi, makasaysayang araw sa ating lahat. Ngayon nga ay ginugunita ang ika-83 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan. Ang tema ngayong taon ay kabayanihan ng veterano, sandigan ng kaunlaran ng bagong Pilipinas. Pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isasagawang programa rito sa Mount Samat, Pilar, Bataan na sharing highlights sa 2025 Philippine Veterans Week. Bibigyan pugay ang mga Pilipinong sundalo na nagbigay ng kontribusyon sa kalayaan ng bansa at nagsakripisyo noong ikalawang digmaang pandaigdig. Narito na ang ilan sa mga veterano habang nagdatingan na rin ang iba pang VIPs kung saan may mga kinatawan mula sa embahada ng Estados Unidos at Japan. At Naomi, bahagi rin ng programa yung newly curated Underground Museum dito sa Mount Samat National Shrine at pupuntahan din yan mamaya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ikinukwento nga rito, Naomi, yung katapangan at kabayanihan at kagitingan ng mga Pilipinong sundalo bago at matapos ang World War II. Naomi. Maraming salamat, Patrick De Jesus ng PTV. Samantala, tumaas ang bilang ng mga nagkaroon ng trabaho nito Pebrero ayon sa Philippine Statistics Authority. Nangangahulugan niya ng epektibo ang mga hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para magbukas ng mas maraming oportunidad na trabaho sa mga Pilipino. Si Christian Bascones ng PTV sa Balitang Pambansa. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa. Sa tala ng Philippine Statistics Authority or PSA, mula sa 2.16 million unemployed, bumaba ito sa 1.94 million. Habang ang underemployment rate naman sa bansa ay bumaba sa 10.1% nitong February 2025 mula sa 12.4% noong February 2024. Patuloy rin ang pagbuti ng uri ng mga trabaho kung saan nadagdagan ng 1.7 million ang mga nasa full-time employment. Dagdag na 1.1 million naman para sa mga middle and high profession at dagdag na 151,000 na mga nagtatrabaho bilang sahuran at regular na empleyado. Dahil ito sa patuloy na pagbibigay prioridad ng pamahalaan sa mga proyekto na lumilikha ng dekalidad na trabaho, kung saan kasama sa mga layunin ang pag-aakit ng mga foreign investments, pagpapalakas ng sektor ng negosyo, at pagpapatuloy ng mga malalaking infrastructure projects sa energy, transportation at digital connectivity. Ramdam rin ng mga Pilipinong manggagawa ang mga magandang epekto nito tulad ng mga BPO employees na sina Kenneth at Celica.
mas efficient ngayon kasi we use digital na. We use internet, social media when it comes to posting ng job. Kaya mas madaling nakahanap ng trabaho. Kung para noon na mas marami pong pagpipilian na trabaho ngayon compare nung mga past years. Ayon sa latest labor force survey ng Philippine Statistics Authority, umabot sa 51.09 million ang mga Pilipino na sa labor force ngayong Pebrero 2025. Mas mataas kumpara sa 50.75 million noong February 2024 at 50.65 million naman noong Enero 2025. Ito ay katumbas ng 64.5% na labor force participation rate na bahagyang mas mataas kumpara sa nakaraang taon. Samantala, tumaas din ang bilang ng mga empleyado sa bansa mula sa 48.49 million noong Enero 2025. Umangat ito sa 49.15 million ngayong February 2025. At dahil political season na ngayon, mas nakatulong pa ito para sa pagbukas ng mas maraming oportunidad ng trabaho at inaasahan na tatagal pa ito hanggang sa susunod na mga buwan. Dito talaga sa February, nakita natin na mayroon na tayong na pipick up na dagdag sa empleyo dahil nga sa political organization, yung mga siguro yung mga ini-employ ng political organization, which is about 41,000. So tama ka, directly mayroon tayong nakikita and yes, most probably this will continue until May, and that in a way induce seasonality. Samantala, ikinalugod ng palasyo ang pagtaas ng employment rate sa bansa. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, patunay lamang ito na epektibo ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para makapagbigay ng trabaho sa mga Pilipino. Mula sa People's Television Network, Christian Bascones, Balitang Pambansa. Dahil sa mga programa ng pamahalaan na nagbibigay ng oportunidad sa mga Pilipino, bumaba na ang bilang ng mga naghahanap ng trabaho sa bansa. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, patuloy na pinapalakas ng pamahalaan ang mga proyekto na lumilikha ng trabaho sa bansa, tulad ng paghihikayat ng mga foreign investors sa mamuhunan sa bansa. May mga training programs at job fairs din ang pamahalaan tulad ng trabaho para sa bayan. Bilang pagtupad sa pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng magandang serbisyo ang mga Pilipino, libreng check-up, ultrasound, x-ray at iba pang serbisyo ng pamahalaan ang hatid ng Lab for All Caravan sa Teresa Rizal. Si JM Pineda ng PTV sa Balitang Pambansa. Maselan kung magbuntis ang 42 anyos na si Loribel. Bukod kasi sa pangwalong anak niya na ang nasa tiyan, dagdag alalahanin pa daw niya ang edad niya. Kaya maaga siyang pumila sa libreng check-up at nagbabaka sakali na rin daw na magpa-ultrasound. Kasi para din po yun sa amin ng mga buntis, lalo na kung manganganak. Kaya malaking bagay po talaga ang magpa-check up. Laking tuwa naman ni Jerome dahil hindi na siya pupunta sa Morong para lang makakuha ng student permit. Kaunting oras lang din daw ang ginugol niya sa pagpila para makakuha nito. Maganda-ganda na to kasi malapit sila na yung kusang pumunta rito para magkaroon kami ng student permit. Kabilang si Loribel at Jerome sa mga residenteng naserbisyuhan ng Love for All sa Teresa Rizal. Layunin ng programa na mailapit sa mga residente ang mga serbisyong inaalok ng pamahalaan, kabilang na ang medikal, trabaho, lisensya at mga negosyo. Ang ginagawa natin sa Love for All talagang yung utos ng mahal na presidente, no? Yung ating ilapit ang serbisyo ng Department of Health. Pero hindi lang po Department of Health ang nandito. Nandito ang PCSO. Ayun, nandito ang PAW, Public Attorney's Office, yung mga nangangailangan ng abogado dyan. Nandito ang PAW. Nandito rin ang DSWD. Nandito rin ang PhilHealth. Yan, nandito rin bago nating presidente and CEO, Edwin Mercado. Tayo ka, yan. DSWD, nandito ang Go Negosyo, yung ating private sector. Mismong si First Lady Liza Araneta Marcos nga ang nag-ikot sa mga booths at pinangunahan ng programa. Dito rin binanggit ng unang ginang na bahagi ito ng pagsasakatuparan ng pangako ng Pangulo sa bawat Pilipino. During the last SONA of my husband, sabi po niya, we should bring healthcare services and government services closer to the people. Kaya po nandito po kami ngayon para itupad yung pangako niya sa inyo. Malaking tulong naman para sa bayan ng Teresa ang ganitong programa, lalo na sa mga residenteng hirap makapunta sa mga tanggapan ng pamahalaan.
Mas mabuti rin daw na ilapit ang mga ganitong programa para hindi na mahirapan ang mga residente na kumuha ng serbisyo ng gobyerno. Actually, napakahalaga nito para sa mamamayan ng Teresa na madala ang serbisyo ng Love for All. At marami sa aking mga kababayan ang makikinabang. Ang bayan ng Teresa, actually walang hospital na pampubliko, no? Nasa mga karatig bayan pa. So ito ay malaking bagay para sa aming mga kababayan na nanggagaling pa sa malalayong lugar na maibigay ang serbisyo, lalo na ito sa pagbubuntis. Mula sa People's Television Network, JM Pineda para sa Balitang Pambansa. Tuloy-tuloy ang pag-repack at pag-dispatch ng DSWD ng mga family food packs para masigurong may sapat na supply ng ayuda ang mga lugar na apektado na nagpapatuloy na pag-alburoto ng Bulkang Kanlaon. Si Noel Talakay ng PTV sa Balitang Pambansa. Itinaas sa heightened alert ng Department of Social Welfare and Development ang National Resource Operations Center sa Pasay City at Visayas Disaster Response Center sa Cebu matapos ang explosive eruption ng Bulkang Kanlaon. Sinabi ng DSWD spokesperson Assistant Secretary Arin Dumlao na tuloy-tuloy ang pag-repack at pag-dispatch ng mga family food packs upang masigurong may sapat na supply ang mga apektadong lugar. Sila ay kasalukuyan nagpapatuloy sa production at pag-dispatch para matiyak na yung mga stockpiles natin ay ma-maintain and gayon din po matiyak na kung may kakailanganin ng karagdagan ng mga stockpiles ay agad po nila itong mati-dispatch. Nagpapatuloy din ang koordinasyon ng mga regional offices ng DSWD sa mga local government units upang matiyak na ang mga dumarating na evacuees ay agarang mabigyan ng tulong. Ayon pa kay Asik Dumlao, may nakapreposisyon ng 152,546 na family food packs sa Negros Island region. Sa kasalukuyan, meron tayong 152,546 na mga family food packs na matatagpuan dito sa NIR. We have more than 88,000 family food packs in Negros Occidental, more than 58,000 family food packs in Negros Oriental, and more than 6,000 family food packs in Siquijor Island. Ayon sa DSWD Partnership Building and Resource Mobilization Office, nabukas ang Kaagapay Donations Portal para sa mga nagnanais magpaabot ng tulong kahit nasa ibang bansa. Maaring pumili ng donation channel sa DSWD, sa social welfare agencies o direkta sa mga LGU. Kung DSWD ang pipiliin, i-click ang arrow button, piliin ang DSWD Disaster Relief Operation at Disaster Event, piliin ang Mount Kanlaon Volcanic Eruption. Sa mga kababayan po natin at sa mga gustong tumulong kahit hindi kababayan natin who would want to help us out in the Philippines, especially for those affected by the eruption of Mount Kanlaon, please you may access the Kaagapay Donations portal and direct your donations to whom you want to send your donations to. Panawagan ng DSWD makiisa sa mga evacuations protocol ng mga LGU at unahin ang kaligtasan. Mula sa PTV Manila, Noel Talakay, Balitang Pambansa. Umabot sa 17 barangay sa Negros Occidental ang naapektuhan ng ashfall dahil sa muling pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ang OCD naman tiniyak ang patuloy na tulong ng pamahalaan sa mga taga-Negros. Si Paul Terosa na Radyo Pilipinas Iloilo para sa Balitang Pambansa. Nabalot ng abo ang 17 barangay sa Negros Occidental matapos na muling pumutok ang Bulkang Kanlaon. Batay sa monitoring ng Office of Civil Defense Western Visayas, 12 barangay ang apektado sa syudad ng La Carlota, 3 sa Bagos City at 2 sa bayan ng La Castellana. Makikita mga ashfall sa mga pananim, mga kalsada, pati na sa mga bahay ng mga residente. Kaya naman ang lokal na pamahalaan ng La Castellana titingnan munang mabuti ang sitwasyon, lalo na mga pananim ng mga magsasaka bago sila ulit payagang pumunta sa mga sakahan. Umaasa rin ng LGU na maibibigay na ng national government ang hiling na fund augmentation para mas maraming residente pa nila ang matulungan dahil sa nagpapatuloy na pag-alburoto ng bulkan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni OCD Region 6 Regional Director Raul Fernandez na hinihintay na labang ang approval ng pag-release ng Quick Response Fund dahil sa mga binabagong guidelines para sa pagpapatupad nito. Sa ngayon po nasa DBM na po yata. So it's
So, na-approve na rin po yata yung guidelines. So, nag-antay lang po tayo ng advice from OCD kung kailan po i-release po yung additional po natin na pondo para po suportahan ang operation natin sa Canlaon. Pagtitiyak pa ng Task Force Canlaon, ginagawa ng mga ahensya ng pamahalaan ng lahat para matugunan ang pangangailangan ng mga evacuee. Sa ngayon, pinayuhan ng OCD ang mga residente na magsuot ng face mask, lalo na yung mga may respiratory problem. Handa rin silang magbigay ng face mask sa mga LGU na mangangailangan nito. Mula sa Radyo Pilipinas, Iloilo, Paul Tarosa para sa Balitang Pambansa. Matapos ang panibagong pagputok ng Bulkang Canlaon, nagdulot ng ashfall sa maraming komunidad. Agad na nagsagawa ng flushing ang mga lokal na pamahalaan para linisin ang naipong abo sa mga kalsada. Dahil naman sa mainit na materyales sa ibinuga ng bulkan, may namataang grass fire ang PHIVOLCS sa silangang bahagi ng bulkan. Samantala, nag-iikot din ang mobile water treatment system sa La Carlota City kasama ang water tanks ng Bureau of Fire Protection para mamahagi ng maiinom na tubig sa mga residente. Dahil sa ashfall, maaring kontaminado ang ilang pinagkukunan ng malinis sa tubig. Handa naman ang 303rd Infantry Brigade ng Philippine Army na tumulong sa mga lokal na pamahalaan ng La Carlota sa pamamahagi ng tulong sa mga apektadong lugar. Sanipuwersa na ngayon ang mga ahensya ng pamahalaan para tugunan ang epekto ng pagsabog ng Bulkang Canlaon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Mabilis na tulong. Yan ang nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng pagsabog ng Bulkang Canlaon. Kaya naman tiniyak ng palasyo ang whole-of-government approach na pagtugon sa kalamidad. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nakaalerto na ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Katunayan, tutok na sa sitwasyon ng DSWD sa pamamagitan ng paghahanda ng mga family food pack sa mga pamilya na nakatira sa mga apektadong lugar. Patuloy pa rin po ang binibigyan ng serbisyo po. Ayon na rin sa direktiba ng ating Pangulo. Ang DSWD po ay hanggang sa ngayon po, ngayong April 8 ay sinabi po na ang field offices po sa Western and Central Visayas ay closely coordinating po sa mga affected local government units. At patuloy pa rin po ang pagbibigay ng mga provisions of family food packs and non-food items sa ating mga kababayan na naaapektuhan. Nagpaalala naman ang Health Department sa mga residente na malapit sa bulkan na magsuot ng masks at mga damit na mapoprotektahan ng balat mula sa abo ng bulkan na ayon sa ahensya ay mapanganib. Hinihikayat din ng mga residente na makipag-ugnayan sa kanila para matugunan ang anumang emergency situations. Habang ang Canlaon City Government naglabas na rin ng abiso na nagbabawal ng pagpasok sa loob ng 6-kilometer danger zone ng bulkan para sa kanilang kaligtasan, lalo't nananatili sa alert level 3 ang bulkan. Tiniyak naman ng palasyo ang kahandaan ng gobyerno sakaling kailanganin ng karagdagang pondo para sa lokal na pamahalaan. Kung kinakailangan po, ito po titignan po mabuti kung ano po ang pangangailangan ng mga LGUs at agad-agad pong bibigyan po ito ng tulong. Ilang lugar din ang nagsuspinde ng klase at trabaho bunsod ng ashfall. Gayunman, wala pang naitatalang nasaktan kasunod ng naging aktibidad ng bulkan. Pero pinaalalahanan ng mga residente roon na maging mapagmatsyag at sumunod sa mga abiso ng otoridad. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Pinalilikas na ang mga empleyado ng Sugar Regulatory Administration Research Facility sa La Granja, Negros Occidental. Halos 200 empleyado ang lilikas dahil sa pagputok ng Bulkang Canlaon. Inactivate na ng SRA ang Disaster Response Team para tutukan ang kaligtasan ng mga empleyado. Inihanda na rin ng SRA ang lahat ng mga sasakyan para i-deploy kapag humingi ang mga local government unit. Nakahanda na rin ang mga relief supplies kung kinakailangan. May nakalaan na ring 4 na milyong pisong pondo para sa iba pang emergency supplies. Tiniyak ng Marcos administration na bibigyan ito ng legal assistance ang 3 Pilipinong inaresto sa China dahil sa umunoy pang-espiya. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ang go signal na maaprubahan ang pagkuha ng lokal na abogado na magtatanggol sa 3 Pilipino. Inaasahan naman ng DFA Undersecretary Eduardo Jose de Vega na papayagan ng Chinese authorities sa madalaw ng Pilipinong abogado ang 3 Pilipino sa kulungan sa Hainan. Kinilala ni de Vega na mahigpit
ang sistema ng hustisya sa China at kailangan ng approval ng governor ng Hainan. Ang 3 Pilipinong inaresto ay kabilang sa 50 scholar mula sa Palawan para mag-aral sa Hainan National University. 4 na social media personalities ang na-cite in contempt sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Tri-Committee kahapon hinggil sa fake news. Ang kumpanyang Meta na siyang nangangasiwa ng Facebook, tiniyak namang may mga pinaiiral na silang hakbang para masugpo ang pagkalat ng mga maling impormasyon online. Si Mela Lesmoras ng PTV sa Balitang Pambansa. Pinatawan ng contempt ng House Tri-Committee ang 4 na social media personalities dahil sa hindi na naman pagsipot sa pagdinig at sa umano'y paninira sa joint panel. Kabilang na riyan sina Sas Rogando Sasot, Mark Anthony Lopez, Lorraine Marie Badoy Partosa at Jeffrey Celis. Mr. Jeffrey Celis, Ms. Badoy and Ms. Sasot violates Section 11, Paragraph A. May I respectfully move that the 3 mentioned names be detained until the committee hearing will be terminated and be detained in the premises of the House. So move, Mr. Chairman. Any objection? There being none, motion's carried. Sa panig naman ni Lopez na nag-blog umano laban sa komite, siya'y makukulong ng 10 araw sa detention facility ng Kamara. Bagamat may mga hindi dumalo, marami rin namang vloggers at personalidad ang humarap sa pagdinig. Present ang mga opisyal mula sa kumpanyang Meta na siyang nangangasiwa sa Facebook at iba pang sikat of misinformation. If it is found to be false by one of our third-party fact checkers, and then we will reduce that misinformation on our platforms so that people are less likely to engage with it. And number 3 is we seek to inform. If people have engaged with misinformation on our platforms, we want them to be informed that they have indeed done so. Nadiskubre ng mga kongresista na wala palang opisina sa Pilipinas ang Meta, bagay na nais nilang matugunan. For us to craft meaningful legislation, we have to take into consideration the fact that there is no legal entity here. There is no baseline legal responsibility within the Philippines. There is no Meta-affiliated entity within the Philippines. And that's what I believe makes it hard. Kabilang naman sa iba pang humarap sa pagdinig ang mga opisyal ng DOJ, DICT, NBI, PNP, PCG, COMELEC at iba pang ahensya ng pamahalaan. Mula sa PTV, Mela Lesmoras para sa Balitang Pambansa. Apektado ng pamimesa ng harapa sa mga magsasaka ng sibuyas sa Nueva Ecija. Kaya naman ang Department of Agriculture inihahanda na ang mga pondo at iba't ibang hakbang para makatulong sa kanila. May Balitang Pambansa si Vel Custodio ng PTV. Kilala ang Bungabon Nueva Ecija na nangungunang producer ng sibuyas sa Pilipinas. Pero umaaray ang mga onion ng farmers. Napakamahal kasi katulad nun, magkano yung lason na inaano na hindi naman po pwedeng isang gamit lang yung ano ang dami kasi kailangan puksain yung hindi isang klase lang kamot, kailangan maraming klase ang lason para pero hindi pa rin nila mapuksa yung uod, talagang bakit ganun. Inihahanda na ng Department of Agriculture ang hanggang 5 milyong pisong pondo para matulungan ang mga magsasaka ng sibuyas na makabili na pheromone lures na trap sa mga armyworms. Magtatayo rin ng DA ng kauna-unahang Onion Research and Extension Center sa bansa na itatayo sa Bungabon. Magbibigay din ng technical assistance at training ang DA sa mga kooperatiba ng mga magsasaka ng Bungabon para tumaas ang produksyon ng kanilang mga sakahan. Target ng DA na gawing self-sufficient ang Pilipinas sa produksyon ng sibuyas para hindi na umaasa sa import at tumaas ang kita ng mga magsasaka. Sana matuloy at malaking tulong sa aming mga farmers yan. Unang-una, siguro baka gumanda ang namin. Patuloy ang pagsusumikap ng DA na mapataas ang produksyon ng agrikultura sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa food security. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa.
Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang maayos at ligtas na biyahe para sa publiko ngayong Semana Santa. Sa direktiba ng punong ehekutibo sa Department of Transportation, pinaiigting ang monitoring sa mga uuwi sa kani-kanilang probinsya. Inatasan din ang iba pang attached agency ng DOTR na bantayan ang mga terminal ng bus, mga pantalan at mga paliparan upang matiyak na walang delay sa mga biyahe. Inalerto na rin ang law enforcement agencies para maiwasan ang anumang untoward incident ngayong Semana Santa. Mahigpit na ikinakampanya ng DOH ang paglaban sa pagkalat ng tuberculosis sa Davao Region. Si JM Saligos Sarabia ng PIA Davao Region para sa Balitang Pambansa. Naigting ng Department of Health, Davao Center for Health Development ang active case finding upang matulukan na ang nakakahawang sakit at tuberculosis. Binisita kamakailan ng DOH Region 11 ang Correctional Institute for Women ng Davao Penal Farm sa San Tomas, Davao del Norte kung saan nagsagawa sila ng free x-ray at consultation sa mga babaeng persons deprived of liberty ng naturang koreksyonal. Ito pong TB na ito is nakakahinder po talaga sa progress, especially sa health progress natin. So that's why we have to perform this activity. Isa sa mga paraan po is itong mass screening. Binigyang diin ni DOH 11 Assistant Regional Director Dr. David Mendoza ang kahalagahan ng active case finding lalo na sa mga kababaihang PDL na nasa loob ng pitan upang maiwasan ang hawaan sa bawat selda. It's really important to prevent and control TB. Early diagnosis, early treatment. Yun ang target natin para we can end TB by 2030 or less. Liban sa active case finding, pinagting rin ng DOH 11 ang kampanya sa pagsusot ng face mask sa mga PDL na may sakit upang maiwasan ang pagkakahawaan. Mula sa PIA Davao Region, ako si JM Saligos Sarabia para sa Balitang Pambansa. Marami ng biyahero ang nagbook sa PITX para umuwi sa kanilang mga probinsya at gunitain ang Semana Santa. Samantala, unti-unti na ding dumagsa ang mga biyahero sa mga bus terminal sa Cubao, Quezon City. Si JM Pineda ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Naomi, paalala pa nga rin ng PITX na hanggat maaga ay bumili na ng mga tickets dito sa terminal para hindi na sumabay dun sa tao o dagsa ng tao sa susunod na linggo o sa mismong Holy Week. Simula pa ng Lunes, marami na ang nagpapabook sa biyaheng pa-Bicol sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Pagpasok pa lang ng Lunes Santo o April 14 hanggang sa Magwebes Santo ay punuan na ang biyahe, partikular na ang papuntang Catanduanes. Sabi ng PITX, taon-taon na nilang inaasahan ang ganitong pagdami ng mga pasahero sa tuwing kalagitnaan ng Semana Santa. Ang iba daw kasi ay mahilig talagang sumabay sa rush hour. Pero panigurado malaking abala umano ito para sa mga pasahero. Kaya hanggat maaari bumili na daw agad ng ticket para hindi maipit sa pila sa susunod na linggo. Nauna na nga ring tiniyak ng pamunuan na magkakaroon sila ng dagdag na bus para sa mga chance passengers. Ang ilan naman sa mga bus terminal sa Cubao ay nagsimula na ring dumami ang pasahero, lalo pat holiday ngayong araw. Ang DLTV Co Bus Terminal na ang biyaheng pa-Visayas, partikular na papuntang Ormoc, ay hindi pa punuan ang biyahe pero inaasahan nila na dadami ito sa susunod na linggo. Sa Ceres at Jamliner naman halos lahat ay walk-in passengers. Kaya naghahanda na rin sila sa pagbugso ng tao sa Miyerkules Santo. Malapit na rin mapuno ang mga biyaheng Pasambales, Pangasinan at Baguio sa Victory Liner sa Cubao simula Miyerkules Santo hanggang tanghali ng Huwebes Santo. Naomi, sa ngayon nga dito papakita natin yung sitwasyon. Papailan-ilan pa lang yung pumupunta dito sa PITX ngayong umaga. May pa isa-isa at pa dala-dalawa pa lang ipupunta, pero panigurado daw ay sa mga susunod na linggo ay mas marami pang darating dito ng mga pasahero. Isa-isa rin sinecheck ng mga security guard yung mga bag ng mga pasahero dito. Kanina nga bago tayo umere, may nakita tayo na binuksan talaga yung maleta at tinignan yung itsura ng loob at baka may bawal daw kasi, gaya na lamang ng mga flammable objects at ilang mga patalim at kutsilyo. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, JM Pineda ng PTV.
Hindi lang buhay ng mga taga Cagayan de Oro ang mapoprotektahan ng bagong Flood Forecasting and Warning Center, kundi maging ang kanilang kabuhayan. May detalye si Teza Aureliana Uwano ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro para sa Balitang Pambansa. Isa ang Cagayan de Oro City sa pinakahinagupit ng Bagyong Sandong noong 2011, kung saan nalubog ang pinaghalong putik at baha mula sa kamundukan ang lungsod. Umabot sa mahigit 1,000 katao ang nasawi habang libo-libong individual ang naapektuhan ng bagyo. Ang magaganitong trahedya maiiwasan na sa pamamagitan ng bagong tayo na Cagayan de Oro River Basin Flood Forecasting and Warning Center sa Misamis Oriental. The fears and uncertainties caused by past typhoons and floods are now met with science-based solutions. This early warning system, equipped with state-of-the-art technology, will prepare our communities for the risks posed by flooding and other hydrometeorological hazards. Pagmamalaki pa ng DOST, kompleto sa gamit ang CDO-FFWS dahil mayroon itong X-band radars, rainfall gauging stations at upgraded telecommunication network sa Cagayan de Oro River Basin. Kaya naman, ang mga bababang lugar agad na maaalerto sakaling mamonitor na may malakas na pag-ulan sa mga kabundukan. Most of the killer floods in the Philippines recently are landslide debris dam breakout. Yung flood na naharang ng landslide yung tubig sa Katupalpak. So we have to be worried about it because that is the most dangerous flood event. Naitayo ang proyekto sa tulong ng Japan International Cooperation Agency na layuning palakasin ang disaster preparedness ng Pilipinas. Mula sa Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, Teza Aureliana para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang 12:00 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Mula sa PTV, ako si Naomi Tiburcio. Itong nagkakaisang puwersa ng pagbabalita, ito ang Balitang Pambansa.